Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang banal na espiritu, ito po ay lagi nating hinihingi na tayo ay pagkalooban ng banal na Espiritu Santo upang tayo ay gumawa ng naayon sa banal na kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po ba mga minamahal na kaibigan na ang banal na Espiritu, ito po ay isa sa 3 persona na binabanggit sa Mateo 28 talatang 19. Dahil dito magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Mga kaibigan, ang 3 ito ay iisa ang pagka-Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Banal na Espiritu. Iisa ang kanilang pagka-Diyos, ngunit mayroon pong 3 persona sa iisang pagka-Diyos. Sa 1 Juan 5:7, at ang Espiritu ang magpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Mga minamahal, ang banal na Espiritu, ito po ay kasama rin sa paglalang ng galangin ang sanlibutan. Atin pong buksan sa Genesis 1, talatang 2. Versikulo 2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kaliliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. At mga kapatid, mga minamahal, bukod po doon, ang banal na Espiritu ay siya ding lumalang sa tao. Ano po ang sinasabi sa aklat ng Job 33:4? Nilalang ako ng Espiritu ng Diyos, at ang hininga ng makapangyarihan sa lahat ay nagbigay sa akin ng buhay. Una, kasama sa paglalang ng sanlibutan. Ikalawa, lumalang ng tao ang banal na Espiritu. At ang pangatlo, mga kapatid, kasama sa gawain ng pagtubos. Nagpapaalala sa tao ng salita ni Kristo ayon sa Juan 14:26. Natapat ang mga aliw sa makutid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo'y aking sinabi. Ang banal na Espiritu yung aaliw, yung banal na Espiritu ang magtuturo, at yung banal na Espiritu din, mga minamahal, yung magpapaalala sa lahat ng sa inyo'y aking sinabi, sabi ng Panginoon. Ipapaalala niya o ng banal na Espiritu Santo ang salita ni Kristo. At sa pamagitan ng banal na Espiritu Santo ay itinuturo po niya ang mabuti. Ayon po sa Juan 16:13, gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita nang mula sa kanyang bibig, nang mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain, at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisilapi. Ang minamahal ko, ang banal na Espiritu dinama ang sumusumbat kung tayo ay magkakasala. Kaya pansinin, kapag tayo po ay magkasala, di po ba't baga mayroon tayong konsensya? Hindi tayo mapakali, sapagkat batid natin na tayo po ay nagkasala. Para lang may bumubulong, hindi lang para, kundi talagang may bumubulong sa atin na tayo ay nagkasala. Ayon sa Juan 16:8, at siya'y pagparito niya ay kanyang susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan at katwiran at sa paghatol. Susumbatan.
ang mga tao tungkol sa kanilang kasalanan. Ipapaalam na tayo sa ating pagkakasala ay mayroon itong kahatulan. At sa Roma 8:26, mga minamahal, at gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin at nararapat, ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa ating mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Kung ibig po natin sumunod, mga kaibigan, ay tinutulungan po tayo ng banal na Espiritu. Sa ating pong mga pananalangin, huwag po nating isipin na tayo po ay magaling manalangin. Kundi ang banal na Espiritu ang nagtuturo sa atin kung paano tayo manalangin. At bukod pa doon, ayon sa Gawa 1, versikulo 8, binibigyan tayo ng banal na Espiritu ng kapangyarihan upang magawa po natin ang mga bagay na mabubuti. Datapwat, sabi ng Gawa 1:8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kanilihang hangganan ng lupa. Mga kaibigan, ang ating tungkulin bilang isang tao ay bubuksan lamang po natin ang ating mga puso upang papasukin natin ang ating Panginoon. Bubuksan natin ang ating mga puso upang mamahay dito ang banal na Espiritu. Ito po ang katungkulan natin bilang isang tao. Ayon po sa Hebreo 3, verse 7 and 8. Huwag po nating patitigasin ang ating mga puso. Gaya nga ng sabi ng Espiritu Santo. Ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pagmumungkahi, gaya sa araw ng pagtukso sa ilang. Ang ating tungkulin, bubuksan po natin ang ating mga puso. Huwag po nating pagmamatigasin. Aniyahan natin na ang banal na Espiritu ay siya pong kumilos sa atin, sa ating mga buhay. At mga kaibigan ko, huwag po natin pipighatiin ang banal na Espiritu. Ayon po sa Efeso 4, versikulo 30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu ng Diyos. Nasa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagtubos. Huwag po nating pipighatiin. Kapag tayo ay paulit-ulit na gumagawa ng pagkakasala, napipighati po mga kapatid, mga minamahal, napipighatiin natin ang banal na Espiritu at pwede pong ang banal na Espiritu ay umalis po sa atin. Sapagkat mga minamahal ko, ang kasalanan laban sa Espiritu ay walang kapatawaran. At ang kasalanang hindi hinihingi ng tawad, ito po ang kasalanan sa banal na Espiritu. Ito po ang walang kapatawaran kung ang ating mga kasalanan ay hindi po natin na ipagsisi at hindi po natin nahihingi ng tawad. Ayon po sa Mateo 12, versikulo 31, kaya't sinasabi ko sa inyo, ang bawat kasalanan at kapusungan ay ipapatawad. Datapwat ang kapusungan laban sa Espiritu ay hindi ipapatawad. Paano ka mang patatawarin kung hindi ka nahingi ng tawad? Aalamin natin ang ating mga kasalanan at ating pong ihingi ito ng tawad at tayo ay patatawarin.
Huwag po nating pipighatiin ang banal na Espiritu. Ngayon po mga minamahal, ayon po sa Genesis 6, 5 at 3, kung lagi po nating nilalabanan at pinipighati natin ang banal na Espiritu, darating ang panahon na iiwan tayo ng banal na Espiritu. Nakakalungkot. Ayon po sa Genesis 6:5-3, at nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama ng lahat na parati. Nakita ng Diyos na napakasama na ng sanlibutan. Kaya po mga kapatid, noong panahon ni Noah ay ginunaw ang sanlibutan sa pamagitan ng tubig. At may nalabi lamang ng mga ilang tao na mayroong pag-ibig sa ating Panginoon. Ating alalahanin mga minamahal na itong si Haring David, siya po ay nagkasala laban sa ating Panginoon, sapagkat siya na isang hari ay mayroong nagustuhang isang magandang babae na kung siya'y asawa ng kanyang tauhan, at nag-ata siya na ipadala ang asawang lalaki na ito sa labanan, at sa unahan ipinalagay, at ito'y namatay upang ang kanyang layunin na maging kanya ang asawa ng kanyang tauhan ay mapasa kanya, at ito'y nangyari. Kung kaya't mga kapatid, itong si Haring David ay hindi mapakali. Nag-isip, siya'y natakot na baka umalis sa kanya ang banal na Espiritu. Kung kaya't kinatakutan ito ni Haring David. Ayon po sa mga awit 51:11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, ang kanyang kahilingan sa Diyos. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong bawiin ang iyong Santong Espiritu sa akin. Mga kapatid, binuksan ni Haring David ang kanyang puso, at siya'y nagsisi, siya'y umiyak, siya'y nagsisi ng mataman, at sabi niya, huwag ayokong mawala ang banal na Espiritu, sapagkat kapag nawala po mga kapatid ang banal na Espiritu sa buhay ng isang tao, siya ay pasama ng pasama ng pasama. Ang binawian ng Espiritu mga minamahal ay lumalaban sa kautusan ng Diyos. Isaiah 63 verse 10, ngunit sila'y nangaghimagsik at namanglaw ang kanyang mga banal na Espiritu, kaya't siya'y naging kaaway nila, at siya rin ang nakipaglaban sa kanila. Dati, maraming tao ang marami ng karunungan at kaalaman buhat sa mga salita ng ating Panginoong Hesus. Dumating yung oras na sila po mga kapatid ay nagkasala at hindi na halos lumalapit at humihingi ng tawad sa ating Panginoon sa kanilang pagkakasala, sapagkat sila ay nawili ng gumawa ng kasalanan. Sila ay nasasarapan na sa paggawa ng kasamaan, ng kasalanan. Kung kaya mga minamahal, binawian ng banal na Espiritu at sila ay lumalaban na ngayon sa katotohanan. Ipinapahintulot ng Diyos, oo mga minamahal, ipinapahintulot ng Diyos na madaya ang isang iniwan ng banal na Espiritu. Ating buksan sa 2 Tesalonica 2:10, at may buong daya ng kalikuan sa nangapapahamak, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. Sa 2 Corinto 4 talatang 4 ay ganito po ang sinasabi mga kaibigan. Kapag ang tao na binawian na ng banal na Espiritu ay napakalungkot,
sapagkat ang sabi na binulag ng Diyos ng sanglibutang ito, walang iba kundi si Satanas. Ang alin? Ito ang mga pag-iisip na mga hindi sumasampalataya, upang sa kanila'y huwag sumilang ang kaliwanagan ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo at siyang larawan ng Diyos. Ang nakakalungkot, mga minamahal, mga kaibigan, sa mga taong iniwala ng banal na Espiritu, ang Ebanghelyo sa kanila ay hindi na makapangyarihan, kung kaya't sila ay patuloy ng gumagawa ng kasamaan. Kung kaya't mga minamahal, ang panawagan, samantalang hindi pa huli ang lahat, ang tanging kahilingan lamang, mga kapatid, ay bubuksan natin ang ating mga puso. Palalambutin natin ang ating mga puso. Hindi natin pagmamatigasin ang ating mga puso, kundi bagkus pahintulutan nating gumawa ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.